What's up mga kapamilya, kapatid, kapuso, mga kazebis, mga kapao, ano man ang tawag sa inyo. Ako ang besting of besting at besting ng bayan, Bill. And to all my slaying ladies all around the world, I'm your slaydy cute ate, Jackie. And this is... What's the hate? Ikorik natin yan. So, kamusta ka naman, ma? It's been a while since ulit tayo nagkasama sa vlog. Kebs lang. Siyempre, di ba, alam mo naman, nagmahal yung mga bilihin dahil sa inflation rate. Pero si Be, slay pa din. Ikaw ba? Queen. Ito, ma, still alive and kicking. Just every colors, every hue, slay pa din. Pero ito yung slay na to, ito yung slay na walang halong chemical at walang halong confidential funds. So ayun nga Mima, magiging informational vlog muna tayo dahil super curious talaga si Mima Sor. Like legit, kung handa na ba ang lahat sa paparating na barangay at SK election? Yes or yes sis, last year pa ako registered. It's your show and it's your time to exercise your right to vote para sa karapat-dapat maging big winner. Maging kinatawan ninyo sa lokal na pamahalaan. Yun ma, bugs yun. Bugs yung atake mo doon, para kang si Wonder. Parang si Wonder Woman ang strong. Siyempre, election seasons. Babalik yung mga catchy na campaign jingle. Yung may LSS ka talaga. True. Ano ba yung catchy jingles na LSS ka talaga? Ito na ang ating very catchy. Hindi mo kaya. Ano pang nasa isip mong LSS te? Bagong Pilipinas, di ba? LSS. Siyempre yung mga din, babalik din yung mga hate comments. Ay, ang dami mong natanggap nun, di ba? Totoo. Nung nagpalit ako ng profile picture, nung sinusuportahan ko, hindi mo kaya. Natanggap. Siyempre yung mga din, unfriend. At dami ko nasampulan. Ako din, parang mga almost 10. At dami nun. Dami nun. Pero yun nga, aside sa mga campaign jingle, marami din kasi mga tao na mahilig makisawsaw, nakala mo nasa face-to-face at yun yung tinatawag na trolls. Trolls. Familiar yan, ma. Ang dami nating natanggap na ganyan. True. Siyempre, mapapaisip ka kasi talaga. Anong purpose? Ba? Like, what's the hate? Ikorik natin yan. Let's imagine 3 candidates sa pagka-SK sa Barangay Maharlika. Sina Dodong Alamano, Lineta Angat at Rosemary Amacana. Iba-ibang istorya, iba-ibang kampanya, iba-ibang plataforma. Kamusta mga kadodong at mga kadidang? Ako ang iboto nyo. Unang umaaksyon sa mga problema nyo. Minsan kahit hindi ko na problema, ay sinasalo ko pa rin kagaya ng bolang ito. Ipinapangako kong maayos na court na mapapakinabangan. Gagawa rin tayo ng maraming paliga. Bola muna, bago droga. Uy! Bola muna, imbes na droga. Kayo naman, di kayo mabiro. Dodong sa halalan. Dodong! Sabay-sabay! Dodong! Inklusibong araw mga kapwa ko kabataan, ako si Lineta. Bukod sa kredensyal, puso para sa serbisyo publiko ang aking buhat-buhat. Nagtapos ako sa kursong Bachelor of Arts in Political Science at naging pangulo rin ng Central Student Council. Bilang lingkod bayan, palalakasin natin ang tinig ng mga minorya. Paiigtingin din ang edukasyon na kumikilala sa iba't ibang kakayahan ng mga mag-aaral. At pagtutuunan ng pansin ang kalusugang mental ng kabataan at kapakanan ng kalikasan. Muli, ako si Lineta, iaangkat ka dahil ito ang karapat-dapat. Anong airtime tanong na move up ko for my turn. Susko! Anyway, what's up? Maharlikaneños? Basta! My name is Rosemary Amacana, ang inyong Princess Chairman. Ambassadors lang naman ako ng more than 200 plus na brands. And meron din akong 10K combined followers sa aking social media platform. Consistent runner-up sa mga beauty contest sa ating lugar. Yung ilang nga sa inyo nakipaghiyawan pa para sa akin eh. Nose ko yan! Aminin! Pag ako binoto nyo, pagagandahin ko ang ating barangay. Yung pack na glow up. Siyempre, kayo rin. May libre review but eyelash extension. Monthly. Ganar! Sagot ko na rin. Ano? Ano yan?
May isang candidate sa mayamang dito. May isang candidate doon na mapapastanding ovation ka dahil sa credentials. At may isang candidate na, sige, go lang din. True ka dyan, ma'am. Pero kung ako yun, syempre yung mga leader na pinipili natin, dapat may good educational background, may heart for public service, values transparency and accountability, has clean track record, at higit sa lahat, advocate ng socially beneficial causes. Ayan, toast! Wala po kami pinaparinggan ha. It's for you to find out kung sino nga bang nilalaman ng iyong puso. Basta ako, ang leader ko, para sa bayan, not for clout. Yes na yes for you, ma. Kaya lang... May nag-PM sa akin. Yan ang mga inaantay nating dalawa. Trolls. Sino-sino nga ba ang mga trolls at ano ang trolls? So when we talk about internet trolls, particularly, these are people that you can find on social media. These are real people. They have their own lives even outside the internet. When we talk about trolls, their goal is to instigate conversations that's directed towards purposeful harassment. Most of the time, right now, these are political figures or key personalities that we find online that has given voices to a lot of people. The friends of the trolls are most of the time fake news, disinformation, because they want to prove their point. They want to prove something regardless of whatever it takes. Social media trolling, it's a broad concept. So let's start from the simplest. When we say yun nga yung social media trolling, pwede na nangaasar lang. Kung yung simpleng pangaasar lang, pwede siya na unjust vexation, or that is under Article 287 ng Revised Penal Code. So the second level would be pwede naman na may paninirang pure na involved. So that's libel. This can be done sa cyber libel, no? Ibig sabihin nun, sinisiraan ka either sa comments, sa mga posts. That can also qualify as social media trolling. Pero again, hindi na siya simple lang na pangaasar. Ay meron silang ini-impute. Ibig sabihin, inaakusahan ka nila na either masama kang tao, gawa kang isang bagay na nakakahiya o nakakasira ng honor. That can also be one of the legal remedies for social media trolling. For the victims, it can lower the self-esteem, okay, or the confidence. Kung hindi nila kilala yung tao, they might feel that itong taong ito is hindi siya katiwa-tiwala. Halimbawa ako, at gagawan ako ng klaseng trolling, definitely, I will have this negative reaction. Na kung hindi ako ganun ka-compose, of course, tao lang tayo, Talagang makakasalita tayo ng hindi maganda rin against this person. And it really hurts for someone na may sinasabi sila against you that you know for a fact that it's not really true. At para lalo nating matulungan ang ating mga kamimasor, we say, ikorik natin yan. Ang korik stands for? K. Keep yourself informed. Maging maalam sa mga tunay na pangyayari at datos. Magbasa ng credible sources of information kagaya ng mga reputableng media at peer-reviewed articles. Maaari ring kumonsulta sa mga eksperto o dalubhasa sa isang paksa. Sabi nga, ang tamang impormasyon ay tila isang bakuna na pumoprotekta sa atin sa mga haka-haka o bukang bibig na pawang walang basehan. Observe your emotions. Madaling maapektuhan sa mga sinasabi ng trolls, lalo pa at emosyon natin ang tinatarget nila. Gustong-gusto nila yung nagagalit tayo at umaapla rin ng basta-basta. Sa pag-aaral ni Martel, Penny Cook at Rand noong 2020, ang mga tao na mas inuuna ang emosyon kaysa reason ay madalas na nagpapaniwalang accurate o totoo ang fake news. R. Report troll accounts. Be the boss. Don't feed the trolls. Bisitahin ang profile ng troll account at i-click lamang ang report kung sakaling lumalagpas na sa mga community standards ng platform ang isang troll. Pwede ring i-adjust ang iyong account settings para visible lamang sa iyong existing connections. Kung minsan, pwede mo ring limitahan sino-sino lamang ang pwedeng magbigay ng comments or replies sa iyong posts. I. Inquire for help.
Kung sakali na matindi ang naging epekto sa mental and emotional health ng isang hateful comment, mabuti ring mag-seek ng help o suporta mula sa ating mga pamilya, kaibigan o sa isang eksperto. Madalas, naiibsan ang bigat ng isang bagay kung may katuwang kang nagdadala nito o di naman kaya ay nakikinig at nagpapayo. Q. Question any content. Bahagi ng mga skill na dapat nating matutuhan sa panahon ng digital at social media ay ang pagiging mapanuri o kritikal sa anumang uri ng content. Mahalagang tignan kung sino ang nag-post, kailan ito ipinost, at i-check kung may iba pa bang sources na magbaback up sa kagayang impormasyon. Pansinin ang construction ng content mula sa spelling at choice ng images hanggang sa underlying meanings nito. U. Use an etiquette. Kung sa hapagkainan may table etiquette, sa online spaces meron din. Una na riyan ay ang paggamit ng respectful language. Para lang sa konsepto ng garbage in, garbage out, kung puro name calling, cursing at offensive opinions ang laman ng diskurso natin online, we tend to attract the same kinds of remarks from the same kinds of people. Don't let your emotions do the talking online. Think before you click, di ba nga? E. Encourage others to fact-check. We can save others from falling prey to false information at hate speeches. Sa mga networks of influence natin, let us engage and discuss some serious topics diplomatically. Pwede rin natin silang ilapit sa mga organization na naglalayong sugpuin ang fake news at propaganda at dumalo o makilahok sa mga aktibong gawain na lumilinang sa kakayahan nating magsuri. At lahat tayo ay pwedeng maging kurik kung tatandaan lang natin ang Keep yourself informed. observe your emotions, Report troll accounts. inquire for help, Question any content. use netiquette. And encourage others to fact check. Corrected by ka dyan, Bill. Kaya sa paparating na barangay at SK elections, tandaan nating maging matalino. Hindi lamang sa pagpili ng mga mamumuno, kundi pati na rin sa kung paano tayo makakaiwas sa pambubuyo at panloloko ng mga trolls na masakit lang sa brain at sa puso. Protect our peace, preserve our energy to what truly matters to our growth, and to achieve a just and safe society for all. Correct! At muli, I'm your Slady Cutie Ate Jackie. And ako naman ang bestie ng bayan, Bill, and this is... What's the hate? Ikorik natin yan.